May dalawang uri ng pagresiklo. Ang isa ay tinatawag na downcycling. At ang isa naman ay upcycling. Ano ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? At alin sa dalawang uri ang maaari nating mapakinabangan sa gawaing pang-industriya ng edukasyong pantahanan at pangkabuhayan? Ang proseso ng downcycling o downstream recycling ay ang paraan kung saan ang isang material ay binabago sa pamamagitan ng paggamit ng mga kemikal. Ang resultang produkto nito ay mas mura kaysa orihinal na produkto. Halimbawa, ang isang papel na ito ay nasulatan na ay maaari pang himay-himayin at lutuin muli sa gamit ng mga kemikal upang maging papel muli na maaari nating sulatan. Hindi na kailangan pang pumutol ng mga punong kahoy upang gawing bagong papel. Narito pa ang mga halimbawa ng mga bagay na maaari nating i-downcycle. Maaaring gumawa ng mababang klaseng plastic mula sa nagamit ng plastic o kahoy at iba pa. Maaaring gawing papel muli ang mga lumang papel. Maaari ding mula sa basahan ay makagawa tayo ng bagong tela. Ang proseso naman ng upcycling ay kung saan ang mga inaakala nating basura ay ginagawang bagong produkto na maaaring iba sa orihinal na pakinabang o silbi nito. Halimbawa natin, ang mga basura na ito. Maaaring ito sa ating paningin ay isang basyo lamang ng bote. Ngunit, sa tamang kombinasyon ng pagkamalikhain at tiyaga, ay maaari natin itong gawing isang sisidlan, walis, paso, taniman, gaya nito. Gawin nating kurtina, palamuti, alkansya, bangka, at marami pang ibang proyekto na pwedeng gawin sa basyo na ito. Ang mga posibilidad na maaari mong gawin sa mga basyong bote na ito ay walang katapusan, sa tulong siyempre ng iyong imahinasyon at pagkamalikhain. Ang proseso ng upcycling ang sakto sa mga gawaing pang-industriya ng asignaturang edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. At siyang makakatulong ng malaki upang mabigyan ng dagdag na kita at mapaglilibangan ang isang pamilya. At bilang pagkapatunay, ang aming mga mag-aaral sa aming paaralan, ang Paaralang Sentral ng Silangang Cabanatuan, ay kumikita na mula sa pinagbilhan ng kanilang mga gawang proyekto. Ito ay isa sa mga ituturo ko ngayong gabi. Gamit ang boteng ito sa ating harapan, gagawin natin itong mas kapaki-pakinabang na proyektong maaaring panghanap buhay. Dalawa po ito sa proyektong maaaring gawin mula sa plastic bottle. Ito ay ating tinatawag na plastic purse. Pwedeng paglagyan ng mga coins, paglagyan ng iba't ibang mga gamit sa bahay. Mga gamit sa mga panahe at ibang gamit sa ating pang-araw-araw. Ito namang ating hawak ito ay ating tinatawag na lampshade o pwede natin siyang gawing pandekorasyon sa bahay na ito ay gawa rin sa recycled materials. Ang tanong, paano nga ba ito gagawin? Gusto niyo pong malaman kung paano gagawin? Okay po. Ito ay madali lang
Ang kailangan lang po ay kailangan maging malikain tayo at matyaga sa paggawa ng proyekto. Una muna ay ating alamin kung paano gawin ang lampshade. Narito ang mga paraan sa paggawa ng proyektong pangsabit na pandekorasyon na maaari ninyong gawin sa inyong mga bahay ngayong bakasyon. Dalawang materyales, ang plastic na kutsara at plastic na bote, ang inaakala nating basura ay magagamit pa din natin upang i-recycle ang mga proyektong ito. Narito ang mga kasangkapan at materyales na kakailanganin sa paggawa. Kailangan natin ng glue gun, glue stick, gunting, cutter, plastic na bote, plastic na kutsara, ribbons at palamuti, panali o alambre para sa pangsabit. Para sa unang hakbang, gamit ang cutter, putulin ang hawakan ng mga kutsara. Mag-ingat sa paggamit ng cutter, maaaring idiin lamang ang cutter sa kutsara upang magmarka at nang ito ay madaling baliin. Pangalawa, ipunin ang mga kutsara na ididikit sa plastic na bote. Planuhin mabuti kung paano ito iaayos sa paligid ng bote. Pangatlo, lagyan ng mainit na pandikit ang putol na bahagi ng kutsara. Muli, mag-ingat na hindi madikit sa kamay ang pandikit upang hindi kayo mapasok. Maingat na ihilera ito ng maayos sa paligid o ilalim ng bote. Panglima, ulitin ang mga paraang 3 hanggang 4 hanggang sa mabuo ang unang hilera at dapat ilagay ang mga susunod na hilera sa pagitan ng mga kutsara. Pang-anim, ipagpatuloy ang pagdidikit ng mga kutsara sa bote hanggang maihilera ang mga ito sa itaas ng bote. Siguraduhin maayos ang pagkakasalansan sa mga kutsara upang ang bahaging naputol ay hindi makita sa proyekto. Pang-7, lagyan ng tali ang pinakatakip ng bote upang maaari nang isabit ang iyong proyekto. At pang-8, kapag nadikitan na ang buong bote, maaari nang lagyan ng palamuti ang ibabaw upang mas kumanda ang ating proyekto. Ito ang natapos na proyekto. Maraming disenyo ang maaaring gawin mula sa mga naipakitang kagamitan. Kailangan lamang ang malawak na imahinasyon at pagiging malikhain. Muli, mahalaga ang mga gawaing pang-industriya sa kabuhayan ng mag-anak. Ang mga kabutihang naibibigay o nagagawa ng gawaing pang-industriya ay ang mga sumusunod: nagkakaroon ng hanap buhay o mapagkakakitaan, nagagamit ang malayang oras sa gawaing kapaki-pakinabang, nakatutulong sa pagpapabuti ng buhay ng pamilya at pamayanan, nagagamit ang kaalaman, kasanayan
at saloobin sa mahusay na pangangasiwa ng pinagkukunang yaman. Nabibigyang halaga ang paggamit sa mga katutubong materyales mula sa kapaligiran. Salamat po sa inyong pakikinig at nawa ay marami kayong nakuhang inspirasyon at aral mula sa ating 2 episode ng Gawaing Pang-industriya. Sa ating muling pagkikita ay atin namang tatalakayin ang mga bagay na maaari ninyong malaman ukol sa pagtatanim sa inyong mga bahay. Hanggang sa muling pagkikita, ako po muli si Ginoong Noel A. Villamar, nagsasabing sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, imahinasyon at pagkamalikain lang ang puhunan. Paalam, magandang gabi.